Magandang araw mga kapatid. Parang napakaseryoso po natin. Nakapag sinabi ni Brother Lordy, kumisan po, sinakayo po naman pinupuntahan namin. Mukhang nag-aaway na kay Brad. Kasi kaming dalawa, nagtatalo din sa sexong bagay na may nakikita kaming mali. Kaya kung minsan nag-aaral kami kahit sa ibang lugar, may niliniwanag kami, sabi nung mga host, ba't nag-aaway na yata kayo? Hindi naman, no? So, hindi pwede ka sa amin. Ang ibinigay ko sa akin ang paksa ay anak ng Diyos. Pero, yun po kasing anak ng Diyos at saka yung Kristo, magkaugnay po kasi yan eh. Kaya pag tatalakayin mo yung anak ng Diyos, so pwede mo minsan talakayin bilang anak ng Diyos lang. Pero ninais ko po na isama po yung Kristo dahil sa nakita ko pong tema, halos may ginalakan po sa ating Panginoong Jesus. Si Jesus, kaya si Jesus, anak ng tao. Ang pagkamatay ng Kristo, yun po yung si Jesus. Di ba, Brother Noel, yung pagsama niya? Si kapatid na Samuel ay yung pagka-Diyos. Medyo nag-iingat po siya dahil hindi niya masyadong binigyan ng diin yung bawat isa. Pero naipakita po niya na yung salitang pagka-Diyos ay tumutukoy sa banal na kalikasan ng bawat persona na sinasabi ng Biblia na nagkakaisang Diyos. So, inilagay ko yung tatlong persona, hindi na po siya masyadong nandito. So, na-appreciate ko po yun. At sa Mateo 16:16 ay makikita po natin na letra por letra na inihayag sa pamamagitan ng pananampalataya ni Simon Pedro, isang apostol, na si Jesus ang siyang Kristo at anak ng Diyos. Kaya pala ayaw lipat, nandito yung ganang mo. Mukhang excited mo siya ito. Ayaw mo lumipat nga. Yan naman siya. So sa palikod na lugar o kaganapan o historical background ay sinabi ito doon po sa Cesarea ni Filipo. Ito po sa pagitan ng Jerusalem at ng Nazareth na kung saan ay taga doon ng mga magulang ni Jesus. Doon ay nangangarap sila. Papunta sila ng Jerusalem. Doon maraming tao sumusunod sa kanila. At sinabi ni Jesus sa mga apostol, anong sinasabi nila tungkol sa anak ng tao? Hindi binanggit kanina. So sabi ka nila kapatid na Mario, mas maraming pagkakataong nagsasalita si Jesus na kinikilala niya ang kanyang sarili, tinuturo niya sa anak ng tao. Anong sinasabi nila niya sa anak ng tao? So, sabi nila, ikaw niya si Jeremias, ikaw niya si Elias, ikaw niya si Juan Bautista, o isa sa mga propeta. So, parang ganyan yung pagkakilala din po. Kung tatanungin mo yan sa mga Muslim ngayon, ganyan din sasabihin nila. Isa sa mga propeta, yan ang pagkakilala na kay Jesus. Kung yun ang sinasabi nila tungkol sa akin, ano naman ang sinasabi niyo kung sino ako? Tinatanong yung mga apostol. Kung yun ang sinasabi niya tungkol sa akin, ano naman sabi niyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro, sinabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, papalan sila Simon Barjonas, ibig sabihin son of Jonah. Si Simon Pedro ay anak ni Jonas. Yan mo ibig sabihin, wow. Sapagkat hindi pinahayag sa ito ng laman at dulo, kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng bagong ito ay aking na. Ay itatayo kong aming iglesia at mga pintuan ng Hades ay hindi magpasipalihig laban sa kanya. So, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At dahil doon, sabi ni Kristo, mapalad ka. Dahil sa sinabi mo na yan. Dahil yung ipinahayag mo na yan, ay hindi ipinahayag sa ito ng laman at ng dulo.
Yung pananampalataya mo, yung pagkakilala mo sa akin, ito yung sinasabi ng Ama, ito yung pinahayag ng Ama. Kaya nga gusto mong tignan doon sa punto na yun, gusto mong pasukin yun. Yung bakit ang isang tao magiging mapalad. Yung ikaw ang Kristo, anak ng Diyos na buhay, sabi ni Kristo, yun ay pahayag ng Ama. Hindi sinasabi ito ayon ng laman at ng dugo. Ang nagpahayag nito, yung Ama. Ang nagpapakilala na si Jesus ang Kristo at anak ng Diyos na buhay ay yung Ama. At yun ang sinasampalatayanan at nakikilala ni Simon Pedro. Kaya ay mapalad ka. Kaya mahalaga pala na ang pahayag ng Diyos sa mga bagay na pinananawan upang maging mapalad. Para tayo maging mapalad, kailangan yung ating pinaniniwalaan, yung ating sinasabi, dapat pahayag ng Diyos o pahayag ng Ama. Hindi nagmula sa sariling kaalaman ni Simon Pedro yung kanyang sinabi. Ibig sabihin, hindi ito nanggaling sa kanyang opinion lamang. Hindi lamang yung opinion yung kanyang sinabi. Yung sinabi niya, may batayan si Simon Pedro. Nakikilala niya si Jesus na siyang Kristo dahil yun ang katotohanan ipinahayag ng Ama sa kanya. Hindi ito ipinahayag ng laman at ng dugo. Ang ibig sabihin doon, ng laman at ng dugo, hindi sa laman at dugo, hindi yung opinion lang. Unlike yung mga tao na nagsasabi, ako si Jeremias, isa ako sa mga propeta, sino po yung mga haka-haka nila. Mga pagkakilala nila kay Jesus na hindi yung ipinahayag ng Ama. Hindi yung kabuuan ng kapahayagan ng Ama o katotohanan na dapat na paniwalaan ng mga tao. Yung pangunawa ay mula sa pahayag o salita ng Diyos. Yun yung binanggit, yun yung sinabi na Apostol Pedro. Ito'y pahayag, ito'y salita, ito'y ayon doon sa pinahayag ng Diyos. Sapagkat tumitignan po natin sa Lumang Tipan, ito pong Lucas 24, kabanatang 44, ay nagpapahayag na may kinalaman sa Lumang Tipan. Sapagkat nung panahon po na yan, ay wala pa naman pong bagong tipan. Ang sabi po niya, at sinabi niya sa kanila, ang nagsasalita pong ating Paiso Kristo, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, na ako'y sumasa inyo pa na kinakailang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasusulat tungkol sa akin. So sinasabi ni Jesus, may mga bagay na nakasusulat tungkol sa Kanya. May mga bagay na nakasulat na ipinahayag ng Ama tungkol kay Jesus. Saan mababasa? Sa kautusan ni Moises, sa mga propeta. We have 17 the major and minor prophets doon po sa Old Testament at sa aklatanan ng mga awit. Yan po ang bumubuo ng tinatawag na Lumang Tipan. Ang aklat ni Moises, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, mga propeta at mga awit, ito ang mga bagay na nagtuturo tungkol sa akin. Yun ang sinabi niya. May nangyari ito dahil mayroon mga bagay na itinuturo ang Diyos tungkol sa akin. Na para bang sinasabi ng ating Panginoon Jesus kay Pedro, yung sinabi mo sa akin, Pedro, hindi mo yung pahayag, hindi mo opinion yan. Yung binabanggit mo, yan ang pahayag ng Lumang Tipan para sa akin. Mapalad ka. So mapalad. Ang pagiging mapalad ay nagsasalita ka ng mga bagay o ang iyong pananampalataya ay ayon doon kung ano yung ipinapahayag ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng opinion lamang. Doon sa ikalawang Timoteo, kabanatang 3:15-17, at mula sa pagkabata, so malisalin po yung pagkasanggol sa King James Version, doon tawag po sa English. No? At mula sa pagkabata, yung nalalaman ang mga banal na kasulatan. So ito pong banal na kasulatan na yung kasulatan na ito, hindi tumutukoy sa New Testament. Indirectly, tumutukoy siya, pero directly, yung sinasayo po dyan ng mga banal na kasulatan ay yung Old Testament, yung po yung kautosan ni Moises, mga propeta at mga awit, ay sabi mapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. So yung mga bagay na susulat tungkol sa ating Paiso Kristo ay sa ikaliligtas
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Si Simon Pedro ay meron siyang tinatawag na tamang pagkaunawa o pagkilala sa ating Panginoon sa Kristo. Ikaw ang Kristo, anak. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay na palad ka. Yung sinasabi mo na ipahayag na yan at yan ang yung sinasampalatayanan. Kaya ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, so nasama ngayon yung New Testament, kasi yung po ay kinasihan ng Diyos, doon lang po siya masasama. Ay mapapakinabang din naman sa pagtuturo, sa pagsansara, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa kapiliran upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya mapalad si Simon Pedro, sapagkat ang mga bagay o yung ipinahayag niya tungkol sa pananampalataya ni Kristo ay pahayag ng Ama. May batayan siya mula sa banal na kasulatan. Mahal natin makilala sa Jesus na hindi ay siya pinahayag ng Diyos. Actually, hindi lamang sa panahon natin ngayon, issue yan. Kahit sa panahon ni Apostol Pablo at sa panahon ng mga Kristiyano, bata pang iglesia, ang problema nila yan. Iba-iba ang pagkilala nila kay Jesus. Yung interest ng gospel meeting na to, nakakuha ito ng atensyon, pero mahalaga po yung interest, sapagkat yung po mga paksa na tinatalakay, ay makilala talaga natin si Jesus. Yun po yung interest dun eh. Marami pong grupo ng pananampalataya ngayon na hindi talaga na nila nakikilala si Jesus ay sa sinasabi ng kasulatan. May iba-iba silang paniniwala tungkol kay Jesus. At ang paniniwala tungkol kay Jesus, ang siyang nagtutulak sa bawat isa na kumilos at maglingkod sa Diyos sa maling paraan. Kinakailangan natin sumunod sa pamamagitan ng pananampalataya o mga bagay na ating napakikinggan na nanggagaling sa salita ng Diyos, nanggagaling sa Biblia. Sa aklat po ng Ikalawang Korinto, Kabanatang 11, talatang 4, isip po yan sa Korinto. Sapagkat ang sabi niya, sapagkat kung iyong paririto ay mangaral ng ibang Jesus, tignan niyo na, ibang Jesus, ibig sabihin, ito'y Jesus na itinuturo sa kapanahon ng iyon na hindi ayon sa ipinahayag ng Ama. Na hindi gaya ni Simon Pedro. Na hindi namin pinangaral to kung kayo nagsitanggap ay ibang espiritu na hindi niyo tinanggap o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap ay mabuting pagtiisan ninyo. So yung pong salitang ibang Jesus ay iniuugnay sa ibang ebanghelyo. Sapagkat ang ebanghelyo ay napapaloob ang kasaysayan at katotohanan tungkol kay Jesus. Ang ebanghelyo ay naglalaman ng mga kasaysayan ng ating Panginoon Kristo. Naglalaman ng mga katotohanan, nagpapakilala tungkol sa Kanya sa ebanghelyo. Naglalaman ito ng mga kautusan ng ating Panginoon Kristo na dapat natin sundin. At ang ebanghelyo naglalaman din ng mga pangako ng ating Panginoon na nakakamtin natin. Yung po ebanghelyo. Kaya kapag ibang Jesus, ibang ebanghelyo. At kung ibang ebanghelyo ang iyong kinikilala, ano mangyayari? Ako'y namamangha na kailangan nyo magsilipat sa ibang ebanghelyo o ibang Jesus. Actually, problema nila sa Korinto yan. Kung milala sila sa ibang Jesus, alam po nito, kung mayroong Facebook na baka nag-Facebook si Apostol Pablo, may hugot siya rite. May hugot siya. Medyo, yung salita niya, hindi maganda. Ibig sabihin, hindi maganda, medyo may kagaspangan. Actually, si Apostol Pablo may kagaspangan talaga sa pananalita. At inaamin niya yan. Meron siyang kagaspangan sa pananalita. Sa pagtuturo niya ng ebanghelyo. Hindi po masama yun. Basta katotohanan. Kung ang layunin mo yung mali, tama ang mali, wala pong problema doon. So kapag ibang ebanghelyo, ibang Jesus, ang sabi niya, dapat kahimas kami kung isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinangangaral sa inyo. Yung pinapangaral ng mga apostol ay tungkol sa katotohanan tungkol kay Jesus na gaya ni Simon Pedro. Matakwilan niya. Anathema. Anathema ibig sabihin ay basura. Ritaso. Saan po ba nilalagay yung ritaso? Tinatapon. Nilalagay sa basurahan. Sinusunod. Kaya nga po yung interest po ng gospel meeting na ito yung tema, napakaganda. Ito yung nagbibigay sa atin ng interest na dapat makilala talaga natin
ang tunay na Jesus, hindi yung ibang Jesus. Ngayon nakita natin, si Jesus ay anak ng tao. Ito ba yung katotohanan? Sa akin lang, kung makikita natin, hindi lamang siya anak ng tao, kundi siya ay anak ng Diyos, at siya pa yung Kristo. Kaya meron nga po tayong awitin eh. More about Jesus. Ako'y naniniwala na the more nakikilala natin ng ating Panginoon Jesus sa tamang pagkakaturo, the more naman na nagtutulak sa atin upang maglingkod sa Kanya sa tamang kaparaanan. So sa pananampalataya, ito ang aking konklusyon ngayon, doon sa mahalagang pahiwatig na yun na binibigyan ng tiing at paglilingkod sa panahon po natin ngayon, ay dapat ayon sa pinahayag ni Jesus bilang anak ng Diyos. Sa Colosas, Kabanata 17, Mateo 28:20, ganito po ang nakasulat. Ay turo ninyo sa kanila, sabi ng ating Peso Kristo, sapagkat siya dapat namin pakinggan yung sinabi ng Ama, ang sinisinta ng anak. Ay turo ninyo sa kanila na kanilang ganapin, ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng salibutan. Ang lahat ng mga bagay na itinuro niya ay ganapin. At ang sabi ng Apostol Pablo, anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. So sa larangan po ng pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas, at kinakailangan yung ginagawa natin ayon sa kanyang authority, ayon sa kanyang kapurihan, ayon sa kanyang sinasabi, ayon sa kanyang itinuturo. Sa masakit na katotohanan ng mga kapatid, maging ang Church of Christ, mga local churches, so yan pong hirap ng wala pong centralization. Wala po tayo sa meron tayo local. Diyan po nagkakaroon ng problema. Sapagkat sila po'y gumagawa ng mga bagay na hindi naman ipinag-uutos ng ating Panginoong Kristo. At minsan, gumagaya na sila ng parang literal, wala naman daw mababasa kasing bawal. Kaya ginagawa nila. Dahil wala namang mababasa ng bawal. Mali po yun eh. Sa isang conservative na Kristiyan, ay hindi dapat na sinasabi natin na yung ginagawa mo, wala namang utos si Kristo, pero wala namang mababasang bawal, at pwede mo nang gawin. Dapat ang gagawin kasi natin yung sinasabi niya. Luke chapter 6, verse 46, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon na niya, hindi niyo naman ginagawa yung mga bagay na aking sinasabi. So dapat yung sinasabi na lang. Kung hindi niya sinasabi, huwag mo gawin. Wala ang authority dito. Kaya huwag mo nang hanapin yung bawal. Upang tayo maging mapalad ngayon, gayahin natin Simon Pedro. Kung ano yung pinahayag ni Kristo, yun ang ating sampalatayanan. Doon natin sasampahin si Jesus ayon sa ipinahayag ng Diyos. Ayon sa ipinahayag mismo ng ating Kristo. Ano man ang ating gagawin, kinakailangan meron tayong authority, merong sinasabi ang ating Panginoong Yesu Kristo. So, yan po isang nakita ko na mahalagang pahiwatig doon po sa tagpo na iyon. Pumunta po tayo sa kahulugan ng anak ng Diyos. So, ano po ba ibig sabihin ng anak ng Diyos? So, pag sinabi po natin anak ng Diyos, ang sinasabi ng ilan ay siya ginawa, sapagkat siya anak ng Diyos. Ginawaan niya siya ng Diyos. Sa Marcos 3:17, si Santiago at saka si Juan ay parehong apostol. Na sinasabi doon ay sila ay anak ni Zebedeo. Ang tatay nila si Zebedeo. Si Juan at saka Santiago ay mga apostol ni Kristo. At tinatawag silang mga anak ng bulog. Anak ng bulog. Ibig sabihin, kung susundan natin yung sinasabi nila kaya siya raw ay anak ng Diyos dahil ginawa siya ng Diyos. Kung ginawa siya ng Diyos dahil siya ay anak ng Diyos,
Santiago at saka si Juan, anak ng kulog, ginawa sila ng kulog. Ginawa ng kulog si Santiago at saka si Juan. Hindi po gano'n ang ibig sabihin, no? Ang kahulugan ng anak ng Diyos ay nagbibigay ng mahalagang pahiwatig. Nagbibigay ng mahalagang pahiwatig ng pagiging kapantay niya sa Diyos. Sabi kanina ni Brother Mario, yung kapareho. Sameness, hindi namin mga kapareho o kapantay. Kung sinabi kapareho, kapantay po yan. Ang ibig sabihin ng anak ng Diyos, pinanggit din niya mula sa idioma niya ng mga Hudyo. Actually, hindi lang sa mga Hudyo, maging nung dumating yung bago yung Hudyuhan, itong mga Hebreo, pag sinabi mong anak na, ibig sabihin nun, ang kanilang kaisipan doon, nagbibigay ng pagiging kapantay. Kapareho, yan ang ibig sabihin nun. Siya'y anak ng Diyos at nagbibigay pahiwatig ng pagiging kapantay niya sa Diyos. Tungayan po natin sa aklat ng Filipos, Kabanatang 2 at talatang 6. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, parang pag nakatingin ka dyan, parang nasa orkestra pa rin, no? Kasi hindi, pag orkestra, mas maganda pag balko na medyo mababa, parang kating orkestra eh. Medyo masakit po sa tulad niya, no? Mas mataas naman yung kay Brother Mario, talagang umabot hanggang dun sa may gusto. Hindi ko alam, hindi siguro yung projector may problema doon, yung slide ko, bra. Oh, ang taas na ba? Hindi na lang orkestra yung ba? Talagang dapat nakahiga. Nakahiga ka na. Na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Meron siyang pagkapantay sa Diyos sapagkat ang tinutukoy dito po sa talatang ito ay ang ating Panginoong Jesus. Kundi bagos sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumbungan sa anyong tao, tinalakay na kapatid na Mario. Siya'y nasa anyong tao. Ito'y paborito ng mga iglesia ng Manano 1940. Siya'y tawa niya. Bakit? Anyong tao. Tanggapin natin, talaga naman tao siya. Sabi naman natin, siya'y Diyos. Hindi, anyo lang. Ba't naman gano'n? Sila alpe. Anyong tao, kinikilalang tao. Anyong Diyos, medyo unfair naman yun. No? Totoo yun, anyong tao, tinatanggap natin siya'y tao. Pero siya'y anyong Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ba't tayo natanggapin siya'y Diyos? Sapagkat meron siyang pagkapantay sa Diyos. Kaya ibig sabihin ng anak ng Diyos, meron siyang pagkapantay. Yun ang maligang paliwating po doon. Anak ng Diyos. Siya'y nasa anyo ng Diyos. Kapantay ng Diyos. So yung anyo ng Diyos, kapantay ng Diyos, kaya tinatawag siyang anak ng Diyos. Pagpapahayag, yung pangkahulugan ng anak ng Diyos, ng kanyang personality. Medyo binigyan din ni kapatid na Samuel. Yung personality, pagkakilala. Yung ibig sabihin kasi ng persona. Yung pagka-Diyos kasi, ang Biblia, meron 3 persona. Meron 3 ipinakikilala. Yung ibig sabihin na meron pagka-Diyos, Teo. Meron 3 ipinakikilala ang Biblia na meron pagka-Diyos. Yun ang pagdun eh. Kaya nga, kapag sinabing anak ng Diyos, ito'y pagpapahayag ng merong ipinakikilala na may likas na pagkakapantay sa Diyos. Yung salitang anak ng Diyos ay pagpapahayag na siya'y isang kikilalanin na kapantay ng Diyos. Yung ibig sabihin ng anak ng Diyos. Parang anak ng tao. Anak ng Diyos. Sa aklat po ng Juan, Kabanatang 5, 16 hanggang 18, na talatang 23. At dahil dito pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus. Pinag-uusig po siya ng mga Hudyo kasi nga binibigyan siya ng violation. Talagang
Hindi alam talaga ng mga Hudyo ito tungkol sa Sabat. Pinalalabas nila si Jesus ay nagkakasala dahil sa Sabat. Na hindi nakikilala ng mga Hudyo sila yung maling may pagkaunawa sa Sabat. Sapagkat si Jesus ay nagpapagaling ng karamdaman sa araw ng Sabat. Pagpapahinga ang Sabat. Pero sumagot si Jesus. Sumagot siya. Hanggang sa ngayon gumagawa ang aking Ama. At ako'y gumagawa. So ang problema dito, ang konteksto, nagpapagaling siya sa araw ng Sabat. At ang pagpapagaling ng karamdaman at pagpapatawad ng mga kasalanan, tayong ang Diyos lamang o ang Ama ang gumagawa nun. Diyos lang gumagawa ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Diyos lang gumagawa ng mga bagay na nagpapagaling ng karamdaman. At nagpapatawad ng mga kasalanan. Yun yung Ama, yun ang kinikilala ng mga Hudyo, yung Ama. Pero sabi ni Kristo, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama. So alam nila yun. Nagpapatawad ng mga kasalanan at gumagawa ng mga himala. At ako'y gumagawa niya. Iba ang dating nun sa mga Hudyo. Para bang sinasabi niya, yung Ama na siya nagpapatawad ng mga kasalanan at gumagawa ng mga himala, ginagawa ko rin yun, ginagawa ko rin mga bagay na ginagawa ng Ama. Dahil dito ngayon, lalong pinagsiyakan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang sinirang araw Sabat, dalawa yung nakita na nila ngayon. Kundi tinatawag din naman niya na kanyang sariling Ama ang Diyos. Na siya, nakikipantay sa Diyos. Kinikilala talaga ni Jesus, pinapahayag na siya'y Diyos. Siya'y kapantay ng Diyos. Siya'y kapantay ng Ama. Sa verse 23, upang papurihan ng lahat ang anak, nagaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ibig sabihin, yung kapurihan ng Ama ay kapurihan din ng anak. Ang kapurihan ng Diyos ay kapurihan din ng ating Diyos. Kapantay. Meron siyang pagkakapantay sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng anak ng Diyos. Alam po niyo, nung ako po'y bagong baptize po, then ang nakasama ko po noon kasi nag-grupo ay mga liberal. Siguro pong edad ko po noon ay 18 years old. Bata pa ako. So, ngayon po ay 57 po. That's almost 39 years ago. Doon po una nakilala si Dapong Palitayan. Sa mga youth po kasi nagtuturo. Siya din nagtuturo. Kilala rin ko niyan. Kasi alas kami ko lang yun. Sa Solano ng Vizcaya. So, meron po siyang debate sa iglesia ni Manalo. Kasi nga, hindi nila kinikilala na si Jesus ay Diyos. Kahit na sinasabi na nga ni Jesus na siya ay nakikipantay sa Diyos, siya ay Diyos, gusto siya patayin sa pamamagitan ng bato kasi pamumuso yan . Kaya sabi, umiyak pa si Dapong Palitayan. Pero Ilocano po yung salita, tatagalogin ko na lang. Kasi ako po Ilocano. Sabi niya, kung andun din kayo, sa panahon ng ating Paiso Kristo, ay isa rin kayo, sa nakipagbato noon sa ating Paiso Kristo. Isa rin kayo, sapagkat sinasabi niyang siya'y Diyos, ay ayaw tanggapin ng mga Diyos siyang batuhin. Kayo rin ay gano'n, Sinasabi ng Biblia siya Diyos. Pero ayaw, kung andun na kayo, kasama rin kayo, sa bumaba, na gustong bumato sa Kanya, upang siya patayin. Ay, nagpalakpakan po yung mga Katoliko . Kasi karamihan po ng mga nakikinig ay Katoliko. Siyempre, Katoliko, kapareho po natin sa paniniwala. Napuntusan po si Ganda, may communication na Manalo na ministro. So, yun po yung mga tagpo na yan. So, anak ng tao, kailangan meron siyang pag-tao. Siya ay 100% na tao. Sapagkat siya ay anak ng tao. Sa 1:1, siya yung verbo. Then sa verse 14, at ang verbo ay nagkatawang tao. Ano ang verbo? 1:1. Ang verbo ay Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. 100% na tao. Siya tinatawag din anak ng Diyos. Kaya meron din siyang pagka-Diyos. Meron siyang banal na katangian. So, dito po yung pagpapaliwala ng kapatid na Samuel. Meron siyang banal na katangian ng pagiging Diyos. Meron siyang divine nature. May kalikasan siya na siya'y banal. Ang ibig sabihin siya ng banal ay hiwalay sa kasalanan. Yung pong point nga ni Father Samuel at yun din yung magawa natin. Dapat tayong hiwalay sa kasalanan. Dahil tayong hiwalay sa kasalanan.
Kaya anyo tayo ng Diyos, yung ibig sabihin, dahil hiwalay sa kasalanan. Kaya yung banal ang Diyos, sapagkat siya hiwalay sa kasalanan. 100% na sa Diyos. Then, sa Colossians chapter 2 verse 9, ginamit ng aming kapatid kanina, na siya po ay, ang ating Panginoon Jesus ay nananahan sa Kanya niya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay sa laman. Ang ganda nun. Parang armalay po yun, parang dinamita po yun eh. Sa laman, nananahan sa Kanya yung pagiging tao, nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Sa masakit na katotohanan, may mga ilang local churches po sa atin, hindi ganyan po ang paniniwala nila. Ibang Jesus. Kinikilala nila si Jesus, 50% na tao. At 50% Diyos. May natuturong ganyan ang ka-preacher ng Church of Christ. So, kung yung po ay tunay na Jesus, yung po bang tunay na Jesus na dapat nasa ng palatayan ay 50% na tao lang at 50% na Diyos? Pag yan ang paniniwala mo, delikado po yan. Ang ating Panginoon sa Kristo, anak ng tao, ang lahat ng mga bagay na katangian ng isang tao, kinuha niya. Maging na sa pagkabata niya eh. Kinuha niya yun. Dahan-dahan din siya natuto. Di po ba sa aklat ng Lukas? Kinuha niya yun. Kinuha niya. Siya'y nagutom, siya'y nauhaw. Lahat ng mga bagay na katangian ng isang tao, ay 100%. Ganon din sa kanyang pagka-Diyos. Nung siya'y nagkatawang tao, hindi niya inalis yung kanyang pagka-Diyos. Siya ay 100% na Diyos. Colossians chapter 2, verse 9. Ayon sa kahayagan na naman, nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. So, ganyan po sana kapatid ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, yun po yung kahulugan ng anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos, sabi ni Pedro, siya si Jesus. Sabi niya, kausap niya si Jesus, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya ang anak ng Diyos ay si Jesus. Sabi, ikaw ang Kristo. So, gusto ko pong idagdag yan. Yung salitang Jesus, ang ibig sabihin po ng Yeshua, Joshua, gaya po ng aking anak, yung Joshua, Josue, ang ibig sabihin po nun ay ang Panginoon ay kaligtasan. Yeshua sa Hebreo po. At ibinigay sa kanya ang pangalan Jesus dahil nagpapakita yun ng kanyang layunin. Kapag siya'y nagkatawang tao, ay ililigtas niya ang mga tao sa mga kasalanan. Kaya Jesus, ang ibig sabihin, ang Panginoon ay kaligtasan, Jesus, na ibinigay sa kanyang pagkatao upang ipakita ang layunin sa kanyang pagiging katawang tao. Mateo, Kabanatang 1, talatang 21, at siya'y manganganak-anya ng isang lalaki, at ang pangalan itatawag mo sa kanya Jesus. Bakit? Kapagkat, ito yung layunin ng kanyang pagparito. Ito ang layunin ng anak na nagkatawang tao kay Jesus. Iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Si Jesus ay Diyos. Sapagkat siya'y anak ng Diyos. Siya'y kapantay ng Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya'y kapantay ng Diyos. Meron siyang pagka-Diyos. At siya rin ay ang Kristo. Ang ibig sabihin ng Kristo, sa Grego po ay Christos, Masiya. So, transliteration po ng Messiah. Ito po ay Hebreo. Sa English po ay tinatawag din the chosen one. The chosen one. Pinili. Kaya nasa Tagalog po ng salitang Kristo ay Mesias. Dahil doon po sa transliteration din po ng Messiah. Mesias, pinahiran. Kasi nga po noon, meron ng mga pinapahiran noon. Ang pinahiran ay hinirang. Yun yung pinili. Kapag naglalagay po sila noon ng hari, gaya ni Saul, gaya ni David, sila'y pinapahiran ng langis ni Samuel. Kapag may iluluklok na mga hari, may iluluklok na mga posisyon na ito'y mahalaga, pinapahiran sila sapagkat pinili sila. Sila'y pinahiran ng langis. Yung po ay Kristo. Yung pinahiran ng langis ay pinili. Kaya parang sinasabi ni Pedro, ikaw Jesus,
Ito ang pagkaalam ko sa iyo, ito pananampalataya ko sa iyo na meron kang batayan. Ikaw ang pinili. Ikaw ang hiniran. Ikaw ang pinahiran na maging tagapagligtas. Sapagkat ikaw ay Diyos. Sapagkat sabi ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Yung pong salitang Kristo ay titulo. Magkaiba po yung titulo sa gawain. Gaya po ng doktor, ito po ay titulo. Ano po ang gawain ng doktor? Ang gawain niya ay nagpapagaling ng mga may sakit. Yung pong abogado ay titulo din. Ano pong gawain ng abogado? Mga nananggol ng mga politiko ay ng batas. Okay, sila po yung tagapagtanggol ng batas. Si Jesus, yun ang pangalan niya sa laman. Ano po yung kanyang layunin sa lupa? Magligtas ng mga kasalanan. So ang Kristo, yun ang titulo niya, ang trabaho ng Kristo ay tagapagligtas ng mga makasalanan. At gagawin niya ang trabaho niya. Ang titulo niyon ay nagtuturo ang Biblia na gagawin niya ang trabaho niya ng pagligtas bilang isang hari, bilang isang propeta, at bilang isang saserdote. Yun po yung mga ginamit sa Biblia. Yun yung kanyang mga gawain. Ulitin ko, ang Kristo ay titulo. At meron siyang gagawin. Magliligtas ng mga tao. At ang tagapagligtas na pinili ng Diyos ay Diyos. Siya po si Jesus. Kaya nga po yung pangakong tagapagligtas sa Lucas Kabanatang 4, 18-21, then naglagay po ako ng Isaiah, chapter 61, verses 1 and 2. Pareho lang din po kasi ang sinasabi doon. Sabi niya, mismo nga, binasa yan ni Jesus eh. Sumasa akin na niya ang Espiritu ng Panginoon. Sapagat ako'y pinahiran niya. Kasi pinahiran, Kristo, pinili niya, the chosen one, upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha, ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga biyag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ng haami, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At binalumbon niya ang aklat. Ano po yung aklat na binalumbon niya? Yung Isaiah. Yung po yung aklat na yun na binabasa niya. 61, 1 and 2. At isinuolis sa naglilingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng mga sa sinagoga, so ito po kasi ay hindi po sa mismong templo, nagturo po siya sa sinagoga. Sa sinagoga, kaya dalasang ginagamit po ang lugar na yan sa lugar ng kahintilan, kung saan mayroong mga Hudyo po doon. Nakatitig sa kanya, tinitignan siya, at siya nagpasimula magsabi sa kanila, anong sabi niya? Ngayon naganap niya ang kasulatan ito ng Isaiah chapter 61, 1 and 2. Naganap sa kanya. Siya yung pinahiran. Ako yun. Naganap na ngayon na niya. Sa aklat ng Isaiah, sa inyong mga makinig. Kaya na natupad ang ulat ng pangako ng tagapagligtas. Panginoon, kay Jesus, ang ating tagapagligtas. Gawa 4:12, at sa Panginoong iba ay walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit so pag natin kaligtas. Anong pangalan na tinutukoy po sa taas ng ating Panginoong Jesus? Walang iba. Hindi po si Kibuloy. Hindi po yun. Hindi po si Brother Lord, hindi si Father Chu. Hindi po mga preacher. Ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, si Jesus ang ating tagapagligtas. Inaawit po natin yan. Hindi ba ako aawit? Gusto ko umawit sana, pero baka matapos po yung meeting natin dati. Wala akong po yung the wonderful Savior. Pulo po awitin na yun. So, anak ng Diyos, si Jesus, siya ay Diyos. Pangalan niya sa laman si Jesus. Siya ang pinili na tagapagligtas. At siya rin po yung, gusto ko lang po yung hari, kasi mas maraming pagkakataon na nagagawin niya ang gawain pagliligtas bilang Kristo sa pagiging hari. Ipinahayag ang kanyang paghahari sa isang kaharian. Yan po yung mga talata
tignan po natin. Jeremias 23:5, Zacarias 9:9, 2 Samuel 7:12-13, Lucas 1:31 hanggang 33. Unahin mo natin yung Jeremias. Narito niya, ang mga aral dumating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng isang matuwid na sanga. Yung po yung kay David ng isang matuwid na sanga, nagpapakita na ito pong si Jesus ay galing po sa lahi ni David. Siya ay mag-aari. Nagaya ng hari at gagawang may kapantasan at magsasagawa ng kapulan at kaganapan sa lupain. Yun po yung mag-aari. May mag-aari. Yun po yung hula. Doon po sa Zacarias chapter 9, verse 9, magala kang mainam o anak na babae ng Sion, humiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem, narito ang iyong hari ay naparirito sa iyo. Ito po yung nung sa pananampalatayang Katoliko, pero tama naman po. Ito yung nung nakaraang linggo. Si Jesus, sa kasaysayan, mula sa Bethlehem ng Betpage, pumasok sa Jerusalem. At nakasakay siya sa isang asno. Ito po yung hula eh. Yung nangyari. Yung masyadong yung pagpakababa, asno pa yung sinakyan niya. Actually, ang asno hindi naman typical na sinasakyan niya eh. Pero doon siya sumakay. Sa sobrang pagpapakababa na kanyang ginawa. Yun yung hinihintay ko ngayon, bibigyan ng tingin ni pagpapakababa niya, ginawa niya yun. Iniwan niya kasi yung kalawalhatian ng pagiging Diyos kasama yun sa sinakripisyo niya. Kasi hindi pa siya namamatay dito eh. Talaga, ibinaba niya talaga yun. Hindi niya inaring panangnan yung kalawalhatian dapat na siya ay tanggapin ng tao bilang Diyos. Kaya ito nangyari. Yung hari na papasok na yun, siya si Jesus. 2 Samuel chapter 7:13, pagka ang iyong hari na ganap, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ng iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan at aking itatapad ang kanyang kaharian. So yung haring darating, magkakaroon ng kaharian. Siyempre po, pag-hari, dapat meron siyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatapad ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Doon sa Lucas 1:31-33, at narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at mangahanap ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan Jesus. So masyadong lalong niliwanag na siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan at sa kanya ibibigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama at siya'y maghahari sa ang kanya kung magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. So ngayon, makikita natin na si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay kapantay ng Diyos. Siya ang Kristo. Katuparan ng pangako ng Diyos na mayroong magdarating na tagapagligtas. At siya ay maging hari sa isang kaharian. Bilang isa sa mga bagay na kanyang tungkulin ay ang kanyang pag-ahari. At hanggang sa panahon na ito, siya po'y nag-ahari bilang anak ng Diyos. At ang kaharian na ito ay spiritual. Chapter 18, verse 36 po ng 1. Hindi po siya physical na kaharian. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutan ito, ang aking mga alipin ay makipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Diyos. Ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi ito. Ibig sabihin, ang kanyang kaharian ay spiritual na kaharian. Sinag-ahari sa mga taong sumusunod sa kanya. Sinag-ahari sa ating mga puso, sa ating puso at damdamin. Hindi siya physical na kaharian. Yun po ang kaharian o pag-aharian ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang gusto kong idagdag, yung pong kaharian na yun, na kanyang pag-aharian, siya po yung Iglesia. Kaya tinatawag siya Iglesia ni Cristo. Iglesia ng ating Panginoong Cristo. Sa aklat ng Mateo, kabanata 16, makikita natin, mapapatunayan natin, na ang salitang Iglesia ay magkaugnay sa kaharian. Sapagkat doon sa itaas, itatayo ko niya ang aking Iglesia. Doon sa verse 19, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ibig sabihin, yung Iglesia na kanyang itatayo ay
kaugnay, o kapareho ng kaharian na kanyang itatayo. Ang iglesia at kaharian ay iisa. Doon po sa Colosas 1:13, na siyang nagligtas sa atin ayon sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin saan? Sa kaharian ng anak. Yung mga nangaliligtas, yun po yung nasa kapangyarihan ng kadiliman, yun po yung mga hindi ligtas. Ililigtas po niya yung mga nasa kapangyarihan ng kadiliman, ililipat niya saan? Sa kanyang kaharian. Sa kaharian ng anak. Doon sa Hebreo, sabi niya, sa panggalatang pulong at iglesia, binanggit po niya sa verse 23, iglesia, na mga pangalan na natatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat, mga espiritu ng mga tao ganap na pinasaktan. Sa 28, yung salitang iglesia, tinawag niyang kaharian. Kaya pagkatanggapaan niya ng isang kaharian, hindi mag-agalaw. Therefore, yung pong iglesia na binabanggit niya doon, ay yun din po yung isang kaharian. Kaya na ang iglesia at kaharian ay pareho. Ang iglesia at kaharian ay pareho. Kaya ang iglesia ni Kristo o kaharian ni Kristo. Ang kaharian o iglesia, matatatag. May matatatag sa isang pundasyon, matatag na pundasyon, at ito ay magpakailanman. Mateo 16 hanggang chapter 16, verses 16 to 18. Ito po yung pananampalataya ni Simon Pedro. Ito po yung ating pinag-aaralan. Sabi, ikaw ang Kristo. May walangin ko. Ano ibig sabihin ng Kristo? Ikaw yung pinahiran na tagapagligtas. Ikaw yung hinuhulaan ng kasulatan. Ako yung naniniwala na si Simon Pedro yung nag-aaral ng banal na kasulatan. Likas po sa ating Paiso Kristo na inuobligan niya na ang mga naglilingkod sa kanyang nag-aaral. Lagi niya sinasabi noon, hindi ba ganin niyo nabasa? So mahalaga ang pagbabasa para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya. Lagi niya sinasabi, hindi ba ganin niyo nabasa? Saliksikin ninyo ang kasulatan, yun ang termino niya. Nagpapakita na talagang dapat meron tayong pinagbabasihan ng ating pananampalataya. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ikaw ay Diyos. At sumagot ngayon si Pedro, ay si Jesus. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, Petros, isang bato rin sa Grego, Petros, isang maliit na bato. At sa ibabaw ng batong ito, sa Katoliko, sa Roman Catholic Church, itatayo ni Jesus ang iglesia kay Pedro. Kaya siya ito ang naunahang papa. Mali po yun. Yung batong ito ay tumutukoy sa sinabi ni Pedro. Ano ba yung sinabi ni Pedro? Ano ba yung pananampalataya ni Pedro ng matibay na pundasyon? Yung sinabi niya kay Jesus, ikaw ang pinahiran na tagapagligtas. Ikaw ay Diyos. Ikaw yung hinuhulaan. Ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang Kristo. Ikaw ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yun ang bato. Dahil doon na ako ang Kristo, ako ay Diyos, itatayo ko ang aking kaharian, ang aking iglesia. Itatayo niya ang kanyang kaharian sa katotohanan, siya ang pinahiran sa Jesus na tagapagligtas at siya ay Diyos. Sa iglesia ni Manalo, kinikilala din nila si Jesus, nagtayo ng kanilang iglesia. Anong mali? Kung itatayo yung iglesia sa kalagayan ng tao lang. Kaya ibang Jesus talaga, hindi kinikilala nila. Ibang ebanghelyo. At ito'y magpakailanman sapagkat sabi niya, at ang mga pintuan ng Hades, ang pintuan sa mga Hudyo, sa kaisipan po ng pintuan, nagpapakilala po ito kasi yung mga gates po noon, ito'y parang kapangyarihan para sa kanila. Kasi pag ito'y pinapasok, yung mga gates ng mga kaharian, wala na yun, magigiba. Magkakaroon ng tinatawag na pagkatalo kapag napasok na yung gates. Kaya ibig sabihin ng gates ay power.
Hades, sa kaisipan po ng mga Hudyo, gaya ng Sheol, ito yung nagpapakilala ng kamatayan. Kaya nga niya, ang kapangyarihan ng kamatayan na niya ay hindi magsisipanaig. Ano ibig sabihin ng hindi magsisipanaig? Ano pong ibig sabihin ng hindi magsisipanaig? Hindi mananalo. Hindi magwawagi. Ano ang hindi magwawagi? Ang kapangyarihan ng kamatayan. Maaari tumukoy sa iglesia, o maaari tumukoy mismo sa ating Peso Kristo, walang problema. Nung ipinangako po ba ito ng ating Peso Kristo, namatay na po siya? Buhay pa eh. Kaya para bang sinasabi niya, kahit patayin pa ninyo ako, yung pangako ko na ito, ang kapangyarihan ng kamatayan, hindi man magpapatuloy pa rin ito. At kung ito may tumutukoy sa iglesia, ang iglesia ito na kanyang itinayo, sa katotohanan ito, humamalagi, magpakailanman. Hindi siya matatapos. Hindi siya magigiba, hindi gaya nung una na nagigiba, natatalo. Nagtampo nga ng Diyos, nag-aari sa kanila noon, tapos na humihingi pa sila ng kaharing tao. Para bang sinasabi ng Diyos, ako na-hari ninyo, nag-aari sa inyo, nang humihingi pa kayo ng tao na mag-aari sa inyo, sampal nyo sa kanya. Kung gagawin nyo yun, ito mangyayari sa inyo. Ganitong gagawin ng mga hari ninyo. Pinapilitan pa rin ng mga Hudyo ang gusto nila. Tao pa rin. O sige, kasi yung nakikita ng mga Hudyo nagtatagumpay ng mga kaharian, may tao. O sige, kung yan ang trip nyo, sige, bigay ko sa inyo. Ano nangyari? Wala. Kaya nga sabi ng Diyos, tingnan nyo nangyari. Nagkawatak-watak sila. Inalipin sila. Pero sa kabila nun, meron siyang pangako na meron mag-ahari sa kanila. Na yung kahariang itatayo ng hari, ito yung Kristo yung pipili na magiging tagapagligtas. Ang kahariang itatayo niya, hindi magigiba, magpakailanman. Yun po yung iglesia ng ating Panginoong sa Kristo na kung saan po tayo ay nagkapanig. So, ito po yung ating napag-aralan. Patunay, mga tatlong talata pa po yan, na magpapatunay na hindi mag-iba mula sa ulan ng lumang tipan. Nag-umpisa po ako 11. So, 11:57. So, meron pa ako 3 minuto. At sa mga kaarawan ng mga hari ngayon, kay Daniel, pinili ko po yan, ay maglalagay anya ang Diyos sa langit anya ng isang kaharian na hindi mag-iba kailanman. So, tumutukoy sa iglesia ng ating Peso Kristo. Ang kapangyarihan man, ayaw iiwas babayan, kundi pagputol-putol, dilipulin niya lahat ng kaharian ito. At yaoy lalagi magpakailanman. Sa verse 14, at binigyan siya ng kapangyarihan, kalatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglilingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan, walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas. Ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Yun po yung mga hula. Hindi pwede. Kapag hula po, nagsasalita yung mga propeta, mouth lang po sila. Kaya kung isa parang nagsasalita sila ng parang Diyos. Kasi mouth lang naman eh. Nagsasalita mga propeta na parang sila yung Diyos. Kasi sila po yung bibig. Pero yung Diyos na nagsasalita, yun po ang mouth. Tayo po, hindi po tayo propeta. Kasi may nagsabing preacher, propeta rin daw po tayo. Hindi po tayo propeta. Tayo po nagsasalita, base sa naiintindihan natin. Kaya mas delikado po yun. No? Ang kinasihan, yung salita na kinasihan, yung Biblia, pero tayo, pag nagkamali tayo ng interpretation, at saka ng teaching at application, makal, yun po ang delikado. Yun po pagkakaiba natin sa propeta. At narito, maglilihi ka sa Indian, sa Lucas po ito, at manganap ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalan Jesus, siya maging dakila, tatawag anak ng katastasan. At so ibibigay ng Panginoong Diyos ang lukluban ni David na kanyang ama, at siya ay mag-aari sa ang kanyang hapong magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang So, yun po yun. So, nais po ba natin na tayo po ay mailigtas ni Jesus?
Ang Kristo, ang piniling tagapagligtas. Ang Kristo, siyang anak ng Diyos. Nais ba natin na tayo mailigtas niya at maging mamamayan ng kanyang kaharian? Kung gusto po natin, gaya po ng ating ginagawa ngayon, napakinggan po natin yung Ebanghelyo, yung tungkol kay Jesus na siyang tagapagligtas. Kinakailangan natin sumampalataya. Pag tinuro mo ito sa mga saksi ni Jehovah o sa mga ibang pananampalataya, hindi ganyan yung pagtanggap nila. Hindi nila kinikilala na si Jesus ang tagapagligtas sa mga Muslim. Yan. Kung kinikilala mo, sumasampalataya ka, kailangan natin magsisi. Kasi pag sinabi mo siyang tagapagligtas natin sa ating mga kasalanan, kinikilala mo na ikaw ay makasalanan. Nagkakasala ka. At magbalik loob tayo sa Diyos. Pahayag natin si Jesus sa harap ng mga tao. At kinakailangan natin mabautismuhan sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pag ginawa po natin yan, kaya nakalagay equals, tayo po may maging Kristiyano na. So, para po tayo maging Kristiyano, gawin po natin naman lahat ng mga yan. Huwag po tayong sumasampalataya lang. Kinakailangan natin magsisi, pahayag si Jesus sa harap ng mga tao, kailangan mabautismuhan. At kung ikaw ay nabautismuhan na, anong gagawin natin? Kinakailangan po natin magpakatapat. Hanggang kailan po? Hanggang 2 buwan. Ang po nyo, karamihan. Sa nababautismuhan natin sa masakit na karumahan. So, minsan hindi maabot ng 2 buwan. Minsan, nire-report natin, so yung nabautismuhan natin, gano'n. Kung hindi ba nagpatuloy, hindi mo naman nire-report. Hindi po nababautismuhan na nire-report natin. At report din po natin yung mga hindi nagpapatuloy. Totoo naman po yun. Ano po mas mahirap mga kapatid? Yung nasa taas, 1 to 5 o ito? Ano mas mahirap gawin? Yung 1 to 5 o ito? Charles Noel? Napuno, mas madaling bautismo. Dahil nga ako nababautismuhan. Sa akin po, kahit malaki po yung building namin, kung lahat ng mga nabautismuhan namin nagpapatuloy, di ba na kami kakasya doon? Kaya minsan, siguro, nilulog niya brad, hindi magpatuloy lahat. Kasi pupublimahin mo rin eh. Kasi dadami. Kung papatayo ka na naman. So, kaya magpakatapat. So, wala mo tayo, once saved, always saved. Kapag tayo nabautismo, kinakailangan po natin magpakatapat. Kung tayo yung mga mayan, ng kaharian ng ating maging matapat tayo, maging law-abiding citizen po tayo sa kanyang kaharian. At kung tayo po ay magkasala, ako hindi ko na mabilang kung ilang beses ako hindi naging tapat sa Panginoon ako, kuminsan ako nagkakasala. So meron pa hong second law of pardon. Kinakailangan mo nating magsisi at manalangin sa Diyos. Tinalakay kami ng kapatid na mali yung pagpapatawad. Ang Diyos nagpapatawad, magpapatawad din tayo. Pero tandaan natin, sino ipatatawarin natin? Pwede ba nating patawarin yung hindi nagsisisi? Kung tayo po ba'y nagpatawad sa hindi nagsisisi, nagkakasala po kaya tayo? Sino po ba dapat nating patawarin? O kung minsan tigasaan niya ng puso, ba't di mo siya patawarin? Eh, tanong ang problema nga. Di ba may kondisyon din po yung magpapatawad? Ang ibig sabihin lang po ng Diyos doon, bilang tao, ang tagapagligtas siya, hindi naman siya basta nagpapatawad eh. Pero nakalaan ba siya laging magpatawad? Yes, tayo rin yun ang gayahin natin. Nakalaan tayo na laging magpatawad. Kanino? Sa mga kapatid na nakalaan nagsisisi. Kung hindi naman siya nagsisisi. Yung ba pagsisisi, tinatalaya ka pa na Lord, sa salita lang? Ang pagsisisi po ay yung action, yung output, yung outcome ng ginawa niya. Doon mo pala masasabi na siya nagsisisi. Kung walang pagsisisi, kaya kung sumagot, at pinatawag mo hindi siya nagsisisi, nagkakasala ka ba? Pinapatawag, may condition. Kinakailangan mo dapat kasi, nakalaan tayo laging magpatawad sa mga kapatid na nakahanda na magsisi. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos kapagpatawad, laging nakahanda na magpatawad sa mga taong laging o gustong magbaglip-loob o nagsisisi na batutin ng kanyang. Maraming salamat mga kapatid. Pasensya na, lumampas ako ng konti. Yan
po ang aking pagdalakay sa anak ng Diyos.